Maraming salamat. Kasi nakinig ka sa magulang mo. Kasi nakinig ka sa magulang mo. Good evening. Good evening po, Miss Egay. Magandang gabi. Anong pangalan mo? Ako po si Josh, tapos ang social media name po is Bayotsky. Ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala dyan, ako po yung Bayotsky sa FUCC. Ayos naman po. Nag-e-enjoy ngayon. Okay. Lahat kasi parang laro lang sa akin. I mean, nag-e-enjoy ako sa lahat ng ginagawa ko. Gusto ko lahat ng ginagawa ko. Ganon. Actually, di ko pa po na-discover masyado yung sarili ko kasi hanggang ngayon, nasa point pa rin ako na eto na ba yun? Or may hihigit pa ako or may i-showcase pa akong iba. Okay. So nasa point pa rin ako na exploration na hanggang saan ba at anong talent pa ba yung kaya kong ibigay. Yes. Actually, maraming hindi pa well, yung mga kaibigan ko is yung mga close sa akin kilala nila. Pero yung mga hindi pa, actually, ako po ay mahiyaing tao talaga. Sa totoo lang. Nakikita niyo po ako sa mga social media na mga nagpo-promote, masayahin tao. Pero sa totoong buhay, mahiyain po talaga ako. Oo. As an OFW, marami rin po akong kinakaharap na problema. Nakikita niyo lang po ako na masaya, pero OFW rin po ako na maraming pinoproblema sa pamilya, sa trabaho, sa kapaligiran. Pero in the long run, nasa sa'yo yan kung paano mo i-handle at isusurpass yung problemang kinakaharap mo na binibigay sa'yo. Kasi ang Diyos talaga hindi yan magbibigay sa'yo ng problema na hindi mo kayang solusyonan. Ganon. Okay. Lagi po akong positive sa lahat ng bagay. Ayokong gawing negative kasi kung negative yung ibibigay mong result, negative talaga eh. Doon ka sa positive kasi mapag-iisipan mo ng tama, masusolusyonan mo ng tama yung problema mo. Okay. Ganon. Actually, marami po eh. Mag-isa ako dito sa Dubai, sa UAE. So, especially iniisip ko yung future ko. Sabi ko, pag uwi ko ng Pinas, anong meron ako doon? After kong magsilbi dito sa UAE, anong kakaharapin ko pag uwi ko ng Pinas? Yun yung palagi kong iniisip. Kaya as much as possible, habang nandito ako talaga, sinisave ko yung money ina-earn ko habang nandito ako sa UAE. So, nasa social media rin naman po, minsan yung mga bash, hindi mo maiwasan yan, pero yung mga bash na nababasa ko na lang, ini-inject ko na lang sa sarili ko na ano kaya kong i-improve para hindi nila masabi na yon sa susunod kong mga video. Ganon. You take it as a lesson? Yes, parang iniisip ko na po talaga na constructive criticism lang yan, Josh. Kaya mo yan. Yes, mindset ko para hindi talaga, para yung result talaga positive talaga lahat ng bagay sa akin. Ang advice ng talaga yung tumatak sa isip ko na tinuro ng magulang ko sa akin, maging magalang ka lang sa lahat ng tao, igagalang ka rin nila pabalik. Yun lang. Okay. Maraming salamat kasi nakinig ka sa magulang mo. Kasi lumaki kang maayos at may respeto sa tao. Yun lang yung masasabi ko. Batang Josh, lumaki ka ng maayos. Ay, opo. Pili ko magiging proud yan kasi hanggang ngayon, yung mga tinuro nila, hanggang ngayon sinusunod ko. Maging magalang sa kapwa. Hindi ko po sinabing maniwala kayo, pero sa 5 years ko dito sa Dubai, minsan wala po ako naging kaaway at inapakan tao. Alam niyo yan. Very good. Okay. Kung meron ko bang sasabihin na hindi pa nasasabi sa mga mahal mo sa buhay, ano yun? Sila, mahal na mahal ko po sila. Yun lang po. Mahal na mahal ko kayo.
mga magulang ko before na pagkukulang ko na hindi ko na naibigay nung naging OFW na po ako. Kasi gusto ko po nang ibang bansa po ako noon, ang promise ko po sa kanila kasi is mabigyan ko po sila ng magandang buhay. Hindi na po natuloy kasi maaga po sila kinuha ni Lord. Ulit lang na. Oo, lilanlubos na po ako. Ako lang po yung mag-isang anak ng tatay ko, at meron naman po akong mga kapatid. May 5 po akong kapatid sa mother side naman. Okay, ang tanong, kung wala ka ng magulang, hindi ka naman nakakaramdam ng depression o parang nagtatanong sa sarili, bakit mo kinuha ang magulang ko? Actually, nung kinuha po ni Lord, nung mga unang Ilang taong ka doon? na I think nasa 21 po ako noon. So, Okay. hindi ko pa po maintindihan kung bakit. Kasi, ka-abroad ko pa lang po noon eh. Andito ka na noon? Opo. Oh, recently lang. Hindi po. I mean, nasa Saudi po ako noon. Nag-Saudi ka before? Opo, nag-Saudi po ako before. So, parang 8 months pa lang ako sa Saudi nung kinuha na ni Lord yung... Nakauwi ka ba? Yun nga po yung masakit kasi hindi ko nakita kahit sa huling hantungan yung mother ko. So, parang may mga pagsisisi kung bakit ako nang ibang bansa. Pero, pinatatag ko na lang yung loob ko na may purpose yung kung bakit ako nandoon at bakit kinuha ni Lord nang wala ako doon. Kanina lang po. Bakit? Kasi po nasa work related naman po to. Kasi pressure po ako sa work ngayon. Ako po pag napapagod ako, nagpo-post lang po ako. Kino-compose ko yung sarili ko. Take a deep breath. Kalmahin yung sarili mo. Kasi pag kalmado ka, the more na makakapag-isip ka ng mas maayos. Ano naman yung mensahe mo doon sa mga tao? Mga kapwa-OFW natin na may pinagdadaanan. Ikaw, sabi mo nga, hindi naman lahat ng oras ay masayahin Opo, ka. oo. Pero bakit pinipili mo yung ganitong attitude, yung positivity? Anong masasabi mo sa kanila? Doon po sa mga OFW natin, ka-OFW po natin dyan, tatagan nyo lang po yung kalooban nyo. Lagi po nyong isipin ang always look at the bright side, ika nga nila. Kasi walang ibang tutulong po sa atin dito, kundi tayo lang din. Sarili lang din po natin. Wala pong ibang tutulong sa atin dyan. Yung mga kaibigan nandyan lang po yan para magpayo. Pero at the end, tayo pa rin ang mag-decision sa buhay natin. Okay, are you proud na maging ikaw si Josh? Proud na proud po ako. Are you proud OFW, Filipino OFW? Proud as OFW. Okay.